Maraming katanungan ngayon ang ating natatanggap tungkol po dito sa usap-usapang satellite scanner, gold detector. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon kung gaano katutuo itong mga ibinabato sa ating katanungan mula po sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, no? Sa ating Messenger, sa ating Facebook, palagi tayong tinatanong tungkol po dito sa mga gold scanner na satellite, no? Satellite gold detectors. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat napakahalaga po ang topic na atin pong pag-uusapan ngayon. Mga ganito palang pro mortal ba tawag dito? Yan. Mortal. 6 na piraso. Mga gamit bro. Bro, inaayos na namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sa CBM na ito hanggang 15. Tapos ito tiga QC. Ganito ang legit na. Magandang araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Bisayan ug Mindanao. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adna adlaw gid sa inyo tanan dira sa aton mga kauturan sa Bacolod kag Iloilo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic nga natin pong pag-uusapan ngayon tungkol nga po dito, no? Sa laging ibinabato sa ating katanungan. Usap-usapan po kasi ngayon tungkol po dito sa mga satellite gold scanner, no? Gold detectors. Ito po ang ating tatalakaying topic ngayon na napakahalaga po para sa Yamashita treasure hunting. Kaya panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat pwede nating magamit itong kaalaman na ito sa paghahanap ng itinagong kayamanan sa Yamashita treasure hunting. Pero bago yan, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, no? Sa YouTube channel natin, no? Yusuf Yamato, at pakifollow po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato rin, para po lumago ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. So tayo po ay continue, no? Sa pagbabahagi po ng mga ideas, kaalaman tungkol po sa Yamashita treasure hunting, mapalusod man, Visayas o Mindanao. So ito nga pong usap-usapan ngayon, no? Tungkol po dito sa mga satellite gold scanner, gold detectors, no? Ito nga ay maraming gumagamit ngayon, maraming mga naglo-locate na gamit daw ang mga satellite gold scanner, no? Ano ba ito? No? Tunay nga ba ito? O kung tunay man, pwede kaya itong magagamit sa Yamashita treasure hunting? Ito po ang ating tatalakayin ngayon, no? Isa-isahin po natin, pag-uusapan po natin ito. Ito pong isyung ito. Pero bago yan, no? Bago tayo tumungo dyan sa pinaka-topic natin, nais po nating ipaabot sa ating pong mga taga-subaybay, mga taga-panood, na ito pong ating pagbabahagi ay sarili po nating research, no? At ito po ay mula po sa iba't ibang website, no? Ito pong ating ibabahagi sa inyong kasagutan tungkol po dito sa satellite gold scanner, no? Gold detectors na sinasabing nakakadetect daw, no? Ito ng mga treasures sa ilalim ng lupa. Ito pong satellite gold scanner. So noon pa man, no? Noon pa man ay naimbento na itong satellite, no? Land satellite, no? 4 and 5, 1970s pa, 1972. Ito po ay ginagamit ng mga geologist, no? Itong tinatawag na land scanning system, no? Noon ay nahihirapan silang mag-detect ng mga minerals, although may kakayahan itong dumitik ito pong land scanner, no? Satellite systems na kung saan gumagamit po sila ng scanning
gamit po ang tools, no, ng satellite. At ito nga po ay tinatawag nilang thematic, no, scanning system. Gumagamit po ito ng tinatawag na infrared, no, infrared, shortwave at saka midwave. Ito po ang naimbento nila gamit po ang napakalaking satellite sa kalawakan, no. Nag-launch po sila nito para po gamitin sa geology, no, mga geologist na nag-aaral po sa pagtuklas ng mga iba't ibang deposits, treasure deposits, mga archaeological research. Ito po ang kanilang mga goal, no, para makuha nila yung mga informasyon, datas, para po matuklasan nila yung mga sikreto dito po sa ating mundo. So, noon ay nahihirapan sila, no, na i-track o i-locate ang pinaka-eksaktong lugar, no, kung nasaan ang mga hinahanap nilang mga ebidensya tungkol po sa kanilang mga research sa mga tinatawag na yellow deposits o sa ibang mga minerals na napakahalaga sa mundo natin, sapagkat hindi pa ganun kaganda ang kanila pong mga tools sa scan, no. Pero sa makabagong panahon ay nag-launch, no, 1990s at ngayon 2000, no, pataas, at hanggang ngayon sa makabagong panahon ay na-improve, no, na-improve ang tinatawag nilang thematic scanning system, no. Ito po ay gumagamit, ulitin ko, ng infrared, no, wave, no, infrared, shortwave at saka midwave at imagery, no, imagery, correct me if I'm wrong. Yung nagdidetect o dumidetect nito ay nagmula po sa signal ng infrared, no, thematic, thermal. Lahat po kasi ng mga minerals ay mayroon pong tinatawag na energy, no, na yun po ang pinipick up ng signal, no, transmitter at saka receiver. At ito nga ay sa pamamagitan po ng tinatawag nilang infrared ay nadidetect nila yung mga minerals, no, na nakadeposit sa ilalim po ng lupa. So mayroon na silang mga napakagandang tools, no, na mga equipment gamit ang satellite na nakakapag-locate ng mga treasure. So ang kasagutan ay yes, no. Ayon po sa ating research, no, sa Google ay mayroon talagang nakakapag-detect, no, nakakapag-detect talaga ang satellite ng mga gold yellow deposits at saka mga iba pang mga minerals na napakahalaga na hinahanap po ng ilan po sa mga geologists, no, sa buong mundo. Kaya hindi na sila nahihirapang puntahan yung mga malalaking gold deposits o mineral deposits sa buong mundo. Kaya kinakausap nila, nagkakaroon sila ng usapan, kasunduan sa gobyerno, business, para kuhanin yung mga treasure deposits. So ulitin natin, no, kaya nakakadetect ang mga satellite daw ng treasures, no, yellow deposits o mineral deposits, sapagkat sila po ay gumagamit ng thematic scanning system, no. Ginagamit nila yung imagery, spectral scanning, no. At sila po ay mayroong tools na kung saan ang tools nila ay gumagamit ng signal ng infrared, no, mid at saka short, no, signal ng infrared, spectral, no. Ibig sabihin na hinihigop niya yung tinatawag na energy ng mga minerals na nasa lupa. So ang lahat kasi ng mga minerals na nakabaon ay mayroon pong tinatawag na energy. So kapag tiningnan ito sa image, no,
sa kanilang tools, equipments ay mayroong mga kulay doon, no? Na kung saan lumalabas, ini-scan nila at yung kulay na yon ay identification ng minerals. Aalisin nila yung mga kahoy, mga kung anong makikita nila, at ang matitira lang ay yung tinatawag na image ng kulay ng nasa ibaba. Kaya tinatawag nila itong spectrum o spectral imagery scanning systems. At mayroon ding mga scanner na ganito, no, yung mga 3D scanner na pinapalipad nila yung mga drone. At ito nga ay ginagamit ng mga dalubhasang mga geologists, mga treasure hunters sa Europe at sa United States of America. So hindi lang ang satellites ang gumagamit nito, maging yung mga scanners, no, na pinapalipad ng mga high-tech na mga treasure hunters sa buong mundo, no. Sila po ay gumagamit ng mga ganitong klaseng sistema, no. Ito pong thematic system, scanning system. So yan po ang kasagutan, no, doon po sa mga nagtatanong sa atin kung gaano nga ba katotoo na talagang nakakaditik. So nabigla tayo sapagkat ang akala ko noon ay hindi talaga nakakaditik, no, ng gold o treasures ang mga satellite. Subalit nung na-research natin isa-isa, so hindi kasi nagsisinungaling ang Google ngayon, napaka-high-tech na po natin ngayon, at kunting research na lang ay mababasa na natin ang mga mensahe o mga impormasyon natin pong hinahanap sa online, no? So napakaganda pala itong satellite, pero may kahinaan din ito, no? May kahinaan sapagkat ito po ay hindi direktang nakikita niya yung items, no? Nagbabase lang sila dun sa energy kasi, spectral image, ibig sabihin yung kulay ng lupa na lumalabas doon sa scanning systems nila, doon sa screen nila, sa datas nila na nagather o nakuha, ay nakikita lang nila yung mga kulay na kung saan, kung red, yellow o ano pa mang makikita nilang minerals na doon nila binabase sa kulay. Kaya spectral imagery scanning system, na doon sila kumukuha ng basihan na may treasure doon sapagkat nakikita nila yung kulay, yung singaw, ayun po yung lumalabas sa kanilang screen, doon po sa kanilang monitor, doon sa kanilang ginawang scanning sa lugar, no? Land scanning. So hindi siya ganun ka accurate na automatic makita mo yung box, no, na makikita yung yellow na parang ginto talaga. Actually siguro yung mga pinapalabas diyan na nakikita talaga yung parang box o kahon o ginto talaga, ay pwedeng edit yun, no? Kasi ayon sa ating nababasa ay nagbabase sila doon sa tinatawag na spectral imagery scanning system. Ibig sabihin yung image ng isang lugar kapag napicturean ng satellite, kung ano yung nalabas doon na kulay, no? May energy o mayroong spectrum o spectral image na kanilang nasagap na na-involve doon ang malaking deposito ng yellow or kahit anong minerales na importante, ay makukuha nila na mayroong nakatago doon sa ilalim. Hindi direkta yung nakikita talaga yung kahon, no, o nakikita yung mga box, no. At siguro kung mayroong mang ganyan ay high-tech, sobrang high-tech na. Subalit ang katanungan ay kung nakakaditik nga ba talaga. Ang sabi ng Google, yes o totoo talagang nakakaditik. Hindi naman nagsisinungaling itong mga founder ng mga technology ng satellites, kasi high-tech na po talaga ngayon, mga ka-treasure hunter. Hindi pa natin napapatunayan yung mga ipinapakita sa ating mga picture, no,
na nakikita yung lugar kung saan nakabaon yung treasure. At ang pinakakatanungan dyan, no, Yamashita treasure hunting, magagamit ba ito? Nakakaditik ba ito sa Yamashita treasure? Yan po ang pinakakatanungan dyan. Alam ko na ang mga Japanese Imperial Army noong unang panahon ay advanced, no, pagdating po sa electronics. At pag sinabing advanced, yung engineering nila ay alam nila na balang araw ay pwedeng maiimbento itong mga high-tech na scanner. So maaaring mayroon silang tinatawag na anti-scanner, anti-radar, no, anti-spectral scanning system. At ito po ay ginagamitan nila, alam nila na yung mga may itim na bato, dark gray na mga lupa, clay, ay pwedeng maging blocker, no, ng imagery scanning system. Kasi ang mga dark, no, ang mga darker color ay blocker po ng tinatawag na scanner. Hindi makikita sa ilalim ang mga itinago kapag binalutan. Kaya't kung mapapansin natin, lahat ng hinuhukay natin sa Yamashita treasure hunting ay dark gray, no? Parang may pagkamaitim, no? Darker, may kulay black. Kasi kapag yung items ay binalot mo ng maitim sa scanner, ay blanco, no? Kaya yan ang dahilan na baka ginamit ng mga Japanese Imperial Army na cover sa kanilang mga tunnel o cave na pinaglulunggaan yung mga ganong klaseng technique. Kaya sa experiment, yung carbon paper, kapag binalot mo yung isang item, ay hindi po nasisilayan yan kapag dumaan po sa scanner. Magiging blanco po. Kaya posibleng ito po ang ginamit ng mga Japanese bilang blocker po sa mga scanner na pwedeng maimbento sa makabagong panahon. Subalit, yung sinasabi nilang thematic, no? Thematic scanning systems na gumagamit po ng infrared, yung tinatawag nilang shortwave at saka midwave infrared, no, signal. Ang infrared pala, no, kung hindi pa ninyo alam, na ang infrared po ay gumagamit po yan ng signal, receiver at saka transmitter, na ang sinusundan niyan yung tinatawag ng yung prism, no? 7 colors of the sun. 7 colors ba? Yung red, blue, yellow, green, yung parang rainbow, no? At yan po ay tinatawag nilang spectral image, na kung saan may mga singaw, may energy kasi yung mga minerals, na kapag ka na anuhan ng araw yan, ay yung energy, yung charge na energy sa isang minerals ay nadidetermine doon sa tinatawag na kulay, no? Kaya doon po ang basihan ng mga scientists, no? Diyan po sila nagbabase sa kanila pong observation, gathering of datas, para po makuha nila yung eksaktong lugar na paghuhukayan. So napakaganda, napakahusay. So sa mga nagtatanong tunay, totoo, no? Ayon sa ating research. So nanghingi po tayo ng pasensya doon po sa nasabihan natin na baka hindi totoo yan, no? Kasi marami kasing haka-haka ngayon na nagagamit o nai-scam yung mga, para lang mapaniwalaan na sila ay pwedeng mag-detect o gumagamit ng ganitong style para po makahingi ng bayad para malocate yung isang lugar. So ito nga ay totoo, legit, na mayroon talagang mga satellite scanning system na nakakadetect ng mga treasures. Pero ginagamit ito ng mga scientists. Hindi natin alam kung exposed na ito sa online, no? Kasi for the use of research lang ito sa mga scientists, no? Hindi natin alam tong mga application ng cellphones. Mukhang malabo yata.
Hindi naman po pwede ang cellphones magkakaroon ng ganyang klaseng kwan. Maliban na lang kung may mga secret apps na pwedeng i-connect, no, sa satellite. Nandoon na lahat ang tools na pang-scan, no, sa ilalim sa ilalim po ng lupa. So, yun nga, nasagot na natin, yes, no? Yes, nakakadetect talaga. At kung mayroon kayong makitang apps na legit na nakakascan, hindi nangangahulugang legit ito, ay makikita mo na yung kahon. Posibleng kulay lang, no? Kulay lang na yellow or red or may parang black na dot o spot sa isang lugar, yan po ay nangangahulugang may sikreto sa ilalim, no? Hindi nangangahulugang makikita mo talaga as in ginto talaga, no? Yan po ay medyo malabo. So yan lang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo at mayroon na naman tayong napulot na aral, napulot na idea tungkol po sa Yamashita treasure hunting. Malaking bagay po ito, no? Kung sakaling makakatagpo tayo ng legit na application, no, na gold scanner sa satellite o satellite gold scanner, ay pwede nating malocate ang lugar, no, at matagpuan ang mga itinagong sikreto ng mga Japanese Imperial Army sa iba't ibang bahagi sa bansang Pilipinas. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood, pagsuporta po sa aking mga videos.